Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. O, ibalik na natin yun. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan, it's all about the DND, no? At yung West Philippine Sea and together with the Coast Guard, no? Kasi sa West Philippine Sea, may kaganapan po dyan. And eto ay may papakita po tayong video sa inyo. Pero bago po yan, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. And also, shout out at pasasalamat sa lahat ng ating members, sa mga regular sa ating video premiere at mga nagre-replay. May God bless you all. So, ito pong video na ito ay 1 minute and 36 seconds. Nakita po natin ito sa mga social media outlet, no? At ito po ay yung isang katanungan o paglalahad ng ating Pangulo tungkol po sa pag-i-improve sa ating Philippine Coast Guard. Kasi po nag-celebrate ang Coast Guard natin ng 122nd founding anniversary. Naku, tanda na ng PCG, no? Siguro kumuha na to ng 100,000. Di ba yung mga centenarians natin nakakuha ng 100,000 pag umabot sila sa ganun? So, eto po, panoorin po natin yung 1 minute and 36 seconds video ng Pangulo. Treatment po sa sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea. Well, ito yung mismong barko na water cannon. Kaya makikita naman natin na nag-i-increase ang ating capability para makapag-defend sa sovereign maritime territory ng Pilipinas. So we are continuing with the upgrading of the equipment and the training and the capabilities of all our people, especially the Coast Guard. Not only because they are on the front line in the problems now that we're facing in the West Philippine Sea, but also because of the very important function that they play when it comes to search and rescue, when it comes to maritime incidents, when it comes to even disaster assistance. Marami silang ginagawa. So we are continuing to the new vessel that we are seeing there, the 40-foot vessel that's made in Cebu. Yan ang isa sa ating mga itadagdag natin. We will eventually have 40 of them, and that will give us an increased capability. This is ongoing. The Philippines is lucky as we have many friends around the world, and marami sa ating mga kaibigan na karatig bansa, at kahit na yung galing sa malalayo ay tinutulungan tayo para pagandahin at patibayin ang ating Coast Guard. Alright? Thank you, sir. Thank you. Kita nyo yun, ano? About the improvement talaga, no? At napansin nyo yung mga nakaputi na parang barong bayan. Naku, nakaganon. Dapat gantuhin ko na rin yata ito. Oh, ayan, sarado na. Gayahin na natin ang Pangulo. Nakakahiya naman sa inyo. Di po ba, no? Talagang yung mga mata nila, talagang yung tingin sakay nakabantay kay Pangulo, ang tatangkad, oh. Naka, mga former military itong mga ito. Nakakatuwa naman, no? Ito po, no? Dagdagan na natin yan. Yung sinabi ng Pangulo, nakakatuwa. Ako po tuwang-tuwa dyan. No? At least lahat ini-improve, no? Hindi lang ang ating DND, underneath dan yun yung AMP, ito pong ating Coast Guard. Kasi sila ang front line dyan sa West Philippine Sea. Okay, so dito po sa ulat ng Presidential Communications Office, i-ano lang natin yung sinabi ng Pangulo. Sabi niya dito, PBBM vows. Ito na, vows means promise. O, nangako po, hindi tulad nung sa bigas. Continuing upgrade of PCG to meet challenges in West Philippine Sea, ensure effective search and rescue, disaster response. So, ayan na po yun, no? The government will continue to upgrade the PCG through the provision of modern equipment and personnel training to meet the challenges in the West Philippine Sea and for effective search and rescue and disaster response. Ayun po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. And remember, nakailang video na tayo that sinasabi natin na mahigit sa ilang libo, 4,000 na recruits, no?
ang meron ng PCG, no? Baring yung mga kalokohan ng mga personnel nila, tinanggal na po yun ni Commandant Admiral Abu. At kahapon nag-video rin tayo about pinakita nila yung mga rigorous training diyan po na nangyayari sa San Fernando, La Union. O, di ba? So, hindi ko na po babasahin ito. So, nangako lang po siya na talagang i-upgrade ang PCG. Kasi ang nilalaban ng ulat na to ay yung napanood nyo na rin kanyang sinabi. Yung 1 minute and 36 seconds. Ito rin po, sabi rin dito sa Presidential Communications Office, another news article, PBBM lauds PCG for upholding maritime security, protecting fisher folk, and Philippine sovereignty. O, ayan po. Ito po ang sabi niya. Your integrity, your discipline, and professionalism in the performance of your mandate have helped us further our collective vision of a stronger, more harmonious, and more resilient Philippines. So, ayan. The Philippine Coast Guard remains steadfast in assuming a pivotal role in our continued promotion and protection of our country's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction, in being at the forefront of our efforts to ensure that our fishers and their fishing rights are respected and recognized throughout our vast maritime area. So, correct naman po yan. Kita nyo yung katapangan ng PCG, saka yung kanilang pagiging pasensyoso. No? Ilang beses hinarangan ng mga Coast Guard ng mga Chinese. Wala, restrain lang sila. Diba? Saka yung pagputol dun sa angkla. No? Nakaka-proud po kayo. Saludo po sa ating mga Coast Guard. Kaso lang, yung mga tiwali, hindi po makakakuha ng saludo sa atin yan. Di po ba? So, napakaganda po, no? 120 second, no? Tragis na yan. 3 times over ang tanda nila sa atin. Di ba? O, ito po. Ito na naman. Manila Bulletin, no? Marcos honors PCG officers for bravery in protecting West Philippine Sea. Ay, nakakuha ng mga medalya ito. President Marcos has recognized Philippine Coast Guard officers who were at the front line of several incidents, including those against China Coast Guard in the West Philippine Sea. Marcos led the awarding of Coast Guard officers during the 122nd founding anniversary of PCG. Yan. The PCG officers were honored for their bravery and patriotism in the face of danger in Coast Guard operations in the West Philippine Sea. Ito po sinabi ng Pangulo. Let me first offer my profound appreciation on behalf of a grateful nation. O, talaga naman, on our behalf. Di ba? parang spokesperson ko lang si PBBM. Biro lang po kayo naman. Oh. For providing steadfast service and dedication to duty during times of calamity, for upholding our country's maritime security and promoting our maritime rights, for fighting against the entry of smuggled goods, for protecting our marine environment, and for securing the safety of our fisher folk as they pursue their means of livelihood. Ayun po ang sabi ng Pangulo. O sana naman, mawala ang korupsyon, no, diyan sa PCG. Kasi ano lang po meron lang tong nagmamarite sa atin na nagsasabi first hand account nila na medyo may talamak pa rin ang corruption diyan. Tingnan nyo na lang yung 10 personnel na nang huhut-hut sa mga bagong recruits, no. Pero so far, because of their performance, lalo na diyan sa West Philippine Sea, saludo po sa inyo, saludo. Pero yung ulitin ko, yung 10 mga engot na kurakot, matatakaw sa pera, thumbs down po kayo. Dapat kayong makasuhan. Dapat kayong mabilanggo at hindi na kayo makabalik sa public service kasi manghuhut-hut kayo. Biruin nyo, mga newly recruits, ano pa yun nananakot pa yung mga yun. May harassment, ganyan yan, intimidation, lahat ng ikaso, pwede kaso sa mga hinayupak na yan. Diba? Admiral Abu, saludo sa'yo. Sige, gawin mo yung mabuti trabaho na ko. Tataas paranggo mo. Diba? Alis na tayo sa PCG. Commendable po sila, no? Happy 122nd founding anniversary po sa PCG. Tuloy nyo lang po ang ating pagprotekta sa ating West Philippine Sea, sa ating coast.
makakakuha po kayo palagi ng thumbs up, no? At hahanap tayo ng mga balita para i-promote po kayo, no? Okay? Punta naman tayo saglit sa DND kasi may bago pong balita diyan, no? Ayan po sa Manila Bulletin, ang sabi, DND buying 3 more C-130s for Philippine Air Force. So siguro alam nyo naman na yan kung ano yung load nitong C-130 na to. Cargo planes po yan, no? Hindi ko naman po talaga alam ang technical features nito. Then, hindi naman po tayo airman o whatever sa military. So, if I will do something na hindi tama, i-correct nyo po ako. Pero ang alam ko lang po sa C-130, cargo yan, malaki yan, nakakapagpasok po yan ng mga tangke. Correct me if I'm wrong, ano? Yun lang po kasi yung alam ko dyan, no? Pero yung friend ko kasi, maalam dyan, eh. No? Alam niya po yan, eh. Ano yun, eh? Retard yun, eh. Retard. 3 more C-130 Super Hercules. Wow! Cargo aircraft will be purchased by the Department of National Defense to boost, para daw palakasin, ang operational flexibility ng ating Philippine Air Force. The DND issued a notice to proceed, wow, for the acquisition of the aircraft and awarded the project to Lockheed Martin. Lockheed Martin, nandiyan po yan, ang laki po niyan, dyan sa San Diego. No, yung tagagawa po ng eroplano yan. Nako, talagang Lockheed Martin, yes. Mahal nga lang yan. An American Aerospace, Arms Defense, Information Security, and Technology Corporation. Nako, matutuwa dito yung friend ko. Lockheed Martin. The additional cargo space of the C-130-30 coupled with the reliability of C-130 aircraft we have in our current fleet, we will provide our Air Force with greater operational flexibility. Ayun po yung sabi ni DND spokesperson Andolong, no? These features will empower our Philippine Air Force to meet the demands of the AFP's tactical missions more effectively. The first 2 units, di ba tatlo yan? Yung first 2 units daw will be delivered in July and October 2026. Ay, matagal pa. Mga mahigit 3 years pa. While the last one will be arriving in January 2027. Sa dami ba namang ginagawang eroplano dyan sa Lockheed Martin? Isa sa mga nilan dyan, nakikita ko dyan sa San Diego. Yung pagpupunta ka ng, halimbawa, pag galing ka ng LA, lalagpasan mo yung yung SeaWorld. O, konti-konti na lang makita mo, Lockheed Martin, Space War ba yun o whatever. Parang, Shider. Time, Space Warp. Ngayon din. Di ba? Ito pa po. The DND did not reveal the cost of the 3 aircraft, but the discussions for the acquisition began in 2021. Matagal na pala ito, no? As part of the second horizon of the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Panahon pa ito ni dating Pangulong Duterte. At present, the Philippine Air Force operates a mixed fleet of C-130s which are used for supporting military operations and humanitarian assistance and disaster response efforts. Andolong said the addition of the C-130 J-30 pala yun I'm correcting myself. C-130 J-30 to the inventory is a significant leap forward in terms of achieving a credible defense posture. Correct? Ang galing naman. Congratulations po. Nag-notice to proceed na. So, ibig sabihin, may budget na. Ito yata yung, panay ako hinala mga kababayan, pero gusto kong malaman yung sinabi ni Senate President kay DND Chief na we will buy something for you. Pero hindi natin sasabihin dito, we will discuss in executive session. O baka pwede na naman pong sabihin, hindi ba ito? Pero ito na to nung 2021 di ba? Ngayon lang nagkaroon ng pondo to, notice to proceed. Senate President, baka naman pwede mo akong i-email diyan o i-PM mo ako sa Tokis ni Pidol sa Facebook page. So sabi, Tokis, ito yung pinag-usapan namin. Akala mo naman meron akong security clearance. Nangangarap lang naman po, di po ba? Wag niyo nang basagin yung trip ni Tokis kay naman. Kaysa mamaya pa tayo maha-high blood, tignan nyo, hindi pa umi-epekto yung kape.
Ngayon pa lang ako umiinom ng kape. Mamaya maha-high blood kayo kasi susundan natin yung vlog natin kahapon kasi napaka-iksi nung ating komento dun eh. No? Talagang bibirahin natin tong mga to. Okay, eto na po. Tapos na tayo sa PCG, tapos na tayo sa DND. Puntahan natin itong West Philippine Sea. Kasi eto na naman tong mga kapitbahay nating Chekwa. No? Kung maalala nyo, ito, pinahapyawan natin to sa isa nating vlog. No? Idinuktong lang natin sa dulo. Pero po ito, kinuha na ng, in-expound na ng mga media. Kasi unang nagbalita nito, GMA News makita nyo yung vlog natin. Dito po, para mas maganda sa Tagalog, no, isasama lang natin, ito yung magiging base natin. No? Sa Filipino Star ngayon, ano to ng Philstar Global, no? Barko ng Pilipinas muling pinalibutan ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Kung maalala nyo, sabi dun sa vlog natin sa GMA News, sinado ng Chinese Navy ang ating Philippine Navy. Pero dito, sinabi, muling pinalibutan. Kumbaga, may escort yung Navy nila. Di po ba? Siguro ganun talaga, maski na malit na barko yan, may escort pa rin yan. Kasi yung friend ko sabi niya, ang isang aircraft, ang daming escort niyan. May cruiser, may frigates, no? Hindi mo alam kung ilan ng kasamang mga defenders of the universe yung aircraft. Pinalibutan pala. Eto sabi. Sabi ng balita yan hindi ako Pinalibutan Kinundina ng AFP ang umano'y mapanganib agresibong kilos ng Chinese vessel sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Ito'y matapos paligiran at tangkaing harangin ang barko ng Philippine Navy na nagsasagawa ng RORE, yung resupply mission, no? Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, patungo ang BRP o yung barko ng Republika ng Pilipinas o mga kabataan na nagsipag-aral. Itong mga acronym na ito, itong mga initials na ito, tatandaan nyo, no? BRP, ulitin ko, ang ibig sabihin yan, Barko ng Republika ng Pilipinas. Okay? Para hindi po kayo malito, mga kabataan. At least mga tidbits, ganyan. Alam nyo. BRP Benguet, saan siya pupunta? Sa Rizal Reef Station. Doon siya magro-rore yung resupply mission. Para sa regular rotation and resupply mission ng tangkayin umano ng People's Liberation Army Navy. Ship 621 ang sabi dito, plan, PLAN o People's Liberation Army Navy. Mga student o kaya PLN o PLA, Filipino People's Liberation Army. Ayan, may PLA, may PLAN, yan ang mga ganyan. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, no? Kasi experience ko po yan nung kami nasa elementarya. Meron kaming current events. Nandyan lahat yung mga acronym. Nandyan lahat yung mga lalawigan ng ating bansa with their own capital. Di po ba? Yung buhok ko, nagtagil-tagilid na dito. Kumukulot na ang buhok ko dahil naha-high blood ako sa mga to Sinabi naman ni AFP Public Affairs Chief Lieutenant Colonel Enrico Eleto na sa naturang insidente, nag-issue ang BRP Benguet ng sunod-sunod na radio challenge sa plan o yung People's Liberation Army Navy 621 na umaaligid sa Philippine Navy vessel sa 80-yard distance. Ito po yung nasabi natin. Dito ay binanggit na ng Philippine Navy ang paglabas ng Chinese vessel sa collision regulation. Sa radio challenge nito habang sinasagot ito ng Plan 621 sa paglalahad ng 10-dash line narrative. Ay naku, ang sarap sampalin nitong mga ito no? May 10-dash line talaga sila mga kababayan. Ang sarap mong ay, nakakagigil. Sabi ko sa inyo, maha-high blood tayo dito no? Itong mga hinayupak na ito, inaangkin talaga nila, no? Lahat dyan sa South China Sea because of their newly 10-dash line. Talaga tong mga to Tapos, nagpro-provoke pa sila. Sila ang nagpro-provoke. Tapos tayo ang ang inaakusahang nagpro-provoke daw. Kayo nga yung aaligid-aligid Para kayo dyan yung alam nyo yung yung kalapate.
na gustong, yung brukutukutukuto, na siguro nakita nyo yan kung naglalaro kayo ng kalapati nun, yung nangangarera, no? Yung kapitbahay namin, may kulungan. Makita mo kung gusto niyang yun, ligawan yung babae, brukutukuto, umaaligid siyang gano'n. Ganun kayo eh. Kayong mga Chinese kayo, mga brukutotos kayo eh, no? Pasensya naman, ako inahablad talaga ako sa mga to. Hindi ko po inaano ang mga Filipino-Chinese, yung nandun sa ating bansa, ha? Ano po yan? Disclaimer po yan. Ang kinagagalit ko dito, itong action nitong mga Chinese na ito na nandyan sa West Philippine Sea, na siyang parang inuutusan doon sa kanilang mainland. Tapos, may mga kasamahan tayo, kapwa Pilipino, na kinakampihan pa to, ini-ignore. Diba? O ito, provocation na ito. Anong masasabi ninyo? No? Bakit iisang senador lang ang nagko-komento dyan? Nasaan na yung mga nagwear-wear ng t-shirt na atin ng West Philippine Sea? Oh, di ba? Mamaya, alamin nyo kung sino lang matapang na senador na nabasa kong nagkomento dito sa kakahanap ko ng balita. No? Tumutukoy ang 10 line sa bagong whatever. Paliwanag naman ni AFP Chief Staff Romeo Browner Jr., hindi lamang simpleng salpukan ang posibleng mangyari sa dangerous and offensive maneuvers, correct, ng China, kundi paglalagay sa panganib sa buhay ng mga maritime personnel ng Philippine Navy at China vessels. Muling ipinaalala ng AFP na illegal na presensya aktibidad ng China ay nakakasabagal sa mga lehitimong misyon ng Pilipinas. Nga sila ula talaga. Sana na lang no, kumidlat ng malakas dyan sa West Philippine Sea at sila ang tamaan. No? Oh, Diyos ko po, Lord. O, eto po, sa balita ng Radyo Pilipinas, no? Sa kanilang website. Chinese People's Liberation Army Navy inakusahan ng Armed Forces of the Philippines ng paglabag sa Maritime Convention Regulations o lantarang paglabag sa Convention of International Regulations for Preventing Collision at Sea o yung COLREGS. O yan, mga kabataan, tingnan nyo yan. Ang ginawa ng Chinese People's Liberation Army Navy na paghaharas sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. O ayan po, talagang paglabag talaga yun. Kasi ang gusto nila ito eh. Ha? Mamaya to may sasabihin dito yung isang senador. Ha? Sasabihin niya. Ito pa, galit na ang AFP. Ha? Galit na galit. Sa balita ng Inquirer.net, kayo, hindi ba kayo magagalit dyan sa aksyon ng mga yan? Yung mga Chinese Navy na yan, yung mga Chinese military na yan, militia? Saan ang gagaling yung utos? Eh di doon sa kanilang mainland. Biruin nyo yan. Talagang provocateur sila eh. Tapos isisisi sa atin na tayo daw ang nagpro-provoke. Di ba paulit-ulit tayo dito? Kayo ba? Sa tingin nyo, sino ang nagpro-provoke? We are just asserting our sovereignty rights because we have this paper. It's an international court ruling that favors us, that we have a sovereign right on that exclusive zone. And whatever's on that one is ours. Hindi mo susuluhin yun. Sabi nga doon, Pag-asa Island eh. O, yung RIP na yun eh. O siguro mayroon doon parte ng Pag-asa Island. O, yun ang tawag doon, whatever. No? AFP says arbitral award not up for debate. China's claim over West Philippine Sea invalid. Correct. Siyempre, dyan ako sa panig ng AFP natin. Diba? Tingnan nyo po yung mapa na yan. Ha? Tingnan nyo yung kagaguhang ginawa ng China dyan sa kanilang mapa na ginawa. Oh. Ha? Ito po, map showing the disputed areas in the West Philippine Sea including the Spratly Islands and Scarborough Shoal. Biruin nyo yung linya. Tingnan nyo yung linya na halos kunin niya na yung southern part ng Palawan. Tapos gago rin sila. Tingnan nyo yung Brunei. Ha? Tingnan nyo. Idik-dik niya na rin doon, no? Tapos yung sa Vietnam, ganun din. Kaya no wonder, itong Malaysia, itong Brunei, itong Vietnam, at yung India, na meron din silang sinasakop doon, ha? Gustong makipag-alyansa sa atin. Oh. Tapos tingnan nyo yung ginawa nyo sa Taiwan. Talagang kinuha niya at kanya daw lahat yun. Hinayupak, di ba? Ang swapang. Hindi porket nakapangalan sa iyo yung dagat na yan, sa iyo na. Di po ba?
Sobra oh. Ay grabe mga kababayan. Tayo nga hindi natin inaangkin yung malapit sa kanila eh. Ang sa atin lang ay yung sa atin kung ano yung nakadefine sa atin. Dahil hindi naman po tayo mga swapang ng mga Pinoy. Yun nga lang, may mga kababayan tayong talagang matakaw sa pera. Lalo na yung mga nandyan sa gobyerno. At yung mga kababayan natin na kumakampi pa dito sa Chekwa. No? Ano kaya kung ang gawin ng China dyan? Ano kayang gagawin ng mga nasa yung mga nasa southern part natin? Kung i-extend ng China yung kanilang dash line dyan sa southern part, ano kayang gagawin itong mga to? Kasi yung iba dyan, no, lalo na yung sa mga nation building channel, yung baka matanggalan ng prangkisa, wala, tamilmil sila. Kasi hindi sila sakop eh. Ang sakop ay yung Palawan at itong northern part. Wala sila. Wala, hindi kami party dyan eh. Tamilmil sila. Di ko mambibig nila dahil hindi mo sila apektado. Yung mga apektado lang ang umangaw-ngaw tulad ko kasi ang bayan ko ay nasa Zambales. Apektado po kami. Kitang-kita namin yan. Biruin nyo nung nandun ako, minsan galing ako dyan sa northern part ng Zambales. Pababa ako ng Gapo. Biruin nyo dinadaan namin yung galing na sa tubig, dagat. Dahil nga nagre-reclaim yung mga gago doon, kitang-kita eh. Mga hayop. Pero, yung iba nating kababayan, tulad ng mga kakampi ng mga Tamilmil na Nation Building Network, saan ba sila? Nasaan ba sila? Diba? Hindi sa pag-aano to mga kababayan, dapat to concerted effort tayo, whether yung bayan ninyo ay affected o hindi, kasi soberenya ng Pilipinas ito. Pero ang problema, Tamilmil sila eh. Ang pinag-uusapan nila, pera eh. Diba? Confidential fund, expenses, whatever. Yung ba? Habang abala kayo, no? Ganito po yan. Tutuloy natin ito mamaya. Ganito po yan. Sa ngayon na nakikita ka namin dyan, no? Kaming mga magkakaibigan dito. Nang nakikita namin, nilalayo ang atensyon sa West Philippine Sea. Nilalayo nila eh. Diba? Ang binabanatan nila, confidential fund. Ang mga expenditures ng whoever congressman ng mga ano na yan, tawag nga nila representatives. No? Audit dito, audit doon. Ayun ang pinaka main issue nila. Meron bang ano ang bansa dyan? Magbe-benefit ba in the long run ng bansa dyan? Ang pinagtatalunan nyo, 650 million pesos na CIF? O sabihin yung 4.6 billion pesos of expenditure CIF ng House of Representatives. Mas malaki ang mawawala sa atin pag hindi natin binigyan ng focus ang West Philippine Sea. Ang topic nyo, kwarta. Diba? Very volatile yan. Yung sa atin, yung resources ng dagat, keep on flowing yan. Di po ba? Sabi nga, $1 trillion ang nandyan na resources. Pero ang pinag-uusapan nyo, million, billion? Ano ang mas malaki? Mas greater ba ang billion or million sa trillion? Or quadrillion? Ganon? Ganon ang nakikita namin mga kababayan eh. Nilalayo ang issue sa West Philippine Sea nitong mga disinformation specialist ng mga Chekwa. Binabato nila eh. Pinupurga nila tayo ng ganito. Itong si speaker, kinakawawa kasi frontrunner si Sara Duterte sa 2028. Anak ng pusa naman. 2028 pa yan, ang layo pa. Yan ang ini-issue ninyo. Ayun yung mga kababayan yung mangingisda doon, they will suffer, they will lose their livelihood if this freaking Chinese totally, black that livelihood nila, sinarhan nila because of this greedy 10-dash line they have. Tapos tayo makikita mo, ganito, may hacking. Papalakihin nila yan. Puta na. Hacking lang pala di yung DICT mag-imbestiga dyan. Yan ang trabaho nila, information, communication. Huwag nyo nang palakihin yung issue na yan. Sinasalsalan nyo. Ang kasiyuhin natin, yung nandyan
No? Palawan to Northern Luzon. Palibasa kayong iba sa inyo hindi apektado. Kaya binabaliwala ninyo. Ganun po ba? Tatanong lang. Pasensya naman. Kasi tignan nyo yung mapa. Sino ang pinaka-apektado dyan, mga kababayan? Divided. Divided nga tayo. Tignan nyo na lang yung ating bansa. Oh. Geographically, no? Physically, divided. Pati mga tao divided. Dito tayo, mag-away-away tayo sa pera. Anak ng siopa, oh. Tapos hindi mo alam, maya-maya, wala na. Wala na ang Palawan. Kasi sinakop na ng 10-dash line. Pero wala silang pakialam. Dahil hindi naman nila bayan yun. Ganon po ba? Tatanong lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, just in case, what if their province na masasakop niyang 10-dash line ng Chekwa na yan? Di ba aalma rin kayo? Yan ang pagtutuunan nyo ng pansin, hindi yung CIF, hindi yung mga expenditure COA report na yan. Anak ng siopaw. Hindi yung hacking na yan na patatagalin nyo, sasalsalin nyo ng husto. Nahak na. So what you gonna do? Fix it. Di ba? Ito, sa West Philippine Sea, you have trillions of resources in there. Why not fight for it? Para pag yan nanalo tayo because of this arbitral ruling na sa atin talaga yan, di tayo makikinabang buong bansa. Hindi yung kayo lang na makasarili dahil lang sa CIF, dahil lang sa COA report, dahil lang sa hacking. Oh my God. Ang nakikita nyo kasi yung smaller picture. Look at the big picture. Kinukumpay nyo yung utak ng ating mga kababayan dahil dyan lang. Huwag nyo kaming lokohin, huwag nyong ilayo yung issue. Kawawa naman yung ating AFP. Kawawa naman yung ating mga Coast Guard, no? Walang ano sa kanila, tumutulong sa kanila. Buti napansin na sila ng Pangulo. Nakakaasar mga kababayan eh. Oh, ito, tuloy na natin ito. Nagbigay po tayo ng $20 point of view natin. Hindi na po 2 cents. Malaki na yun eh. No? The AFP said the 2016 arbitral award invalidating the claim of China over the West Philippine Sea is no longer up for debate. Hindi na po yun. Hindi na kailangang pagdebatihan pa yun. Dahil nasa atin ang desisyon eh. Di po ba? AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar said China's renewed assertion that it owns Pag-asa Island, which is located well within the West Philippine Sea, is merely based on what they believe in. Kasi nga, inherit since ancient times. Ayun ang lagi nilang sinasabi. No? The 2016 arbitral award actually invalidates that claim, so I think it can no longer be subject to a debate. Why they are saying is according to what they know, what they believe. But it is already the arbitral court that says that their claim for territory has no basis at all. Correct! Ang galing ng interjection mo, Colonel Aguilar, I believe you. Suportado kita dyan. No? Its latest pronouncement was a response to AFP's report about people's ito po kasi yung pronouncement na sinasabi ni Colonel Miguel Aguilar. Itong si Mauning totoo pong pangalan niya hindi po ako nagsasabi ng masama. Mauning. Ang masama kong sinasabi, Chekwa. Kung masama yung Chekwa, hindi masama. Ang pangalan po nitong spokesperson na ito ay si Mauning. Ministry of Chinese Foreign Ministry. O yan, si Mauning. O, baka sabihin nyo, ginagaya ko yung mga ibang vlogger. Hindi pa, ayan Zhongye Dao, ang tawag nila sa Pag-asa Island, is China's territory. The Philippines has illegally occupied Zhongye Dao. So what you gonna do? What you gonna do? Diba? Which seriously violates China's sovereignty. Where is it? Where? The Chinese warship navigation and patrol in waters of Zhongye Dao is lawful and illegitimate. Eto. Mauning. Eto. Dagdagan pa natin. FU. Ano lang sabi ni ni Colonel Aguilar? What they are saying is according to what they know, what they believe. But it is already the arbitral court that says that their claim for territory has no basis at all. Mauning, your claim to our Pag-asa Islands and other islands that is in our exclusive economic zone has no basis at all.
So go home and F yourself. Yun. Or better yet, kiss my brown ano ba yun? Starfish. Nakalimutan ko na naman, friend. Buti na lang. Hindi ako nadulas. Kiss my brown starfish. Ayan, nabuo ko na po, ha? Itong mga to, hina-high blood ako, mga kababayan. Kaya mahaba tong vlog natin, eh. No? O, eto po. Eto na yung sinasabi ko sa inyong isang senador na talagang matapang. Matapang to. Kapitbahay ko to, eh. Taga San Juan to, eh. Eman daw ako, eh. Senator Jinggoy, ha? Sana magkita tayo dun sa Jollibee, sa may Kalentong. Mag-usap tayo. Pero libre mo ako. Saludo po, Senator Jinggoy Estrada. Sana magkita tayo. Tapang siya, oh. Sabi niya, oh, sa Manila Bulletin, Estrada, China's maneuvers in West Philippine Sea aim at provoking Philippines to retaliate, violate UNCLOS. Oh, ito, mga kabataan, estudyante, tandaan nyo, ano ibig sabihin ng UNCLOS? Babasahin natin. Senator Jinggoy Ejercito Estrada on Tuesday said China's continuing maneuvers in the West Philippine Sea. Yung mga nagtatanong po sa akin sa vlog ko, pag may nakita kayong WPS dyan sa thumbnail or title, yung po yun, West Philippine Sea. Kasi tinatanong ako, ano daw yung WPS? O, tinan nyo. West Philippine Sea is clearly an attempt to provoke and force the Philippines to fight back and go against the principle of the, o kabataan, ano yung UNCLOS, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. O, huwag na kayong magtatanong. Kung may doubt kayo, balikan nyo tong video na to. UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Estrada pointed this out as he condemned the recent incident involving a Chinese Navy vessel shadowing and attempting to obstruct the Philippine Navy's resupply mission in the West Philippine Sea. Ayan. Ito po ang sabi ng magiting na Senador Jinggoy Estrada. Kaisa ako ng ating sandatahang lakas sa pagkondena sa aksyon ng Chinese People Liberation Army Navy ship dahil malinaw na inuudyukan nila tayong gumanti o gumawa ng hakbang na salungat sa umiiral ng mga prinsipyo sa ilalim ng UNCLOS. At gusto nila ng gera, eh. No? Gusto nilang subukan talagang makipaggera. Sasabihin na kayo ang nauna, nag-retaliate lang kami. O siyempre, pag tayo binomba na, anong mangyari lang yan? Hindi lang UNCLOS, pati yung Mutual Defense Treaty natin. O, ang tanong, mangunguna ba si Batot de la Rosa? Oh. Ang mga ganitong klase ng pagmaninuobra ng China hindi dapat palampasin ng ating mga kinauukulan. Our Filipino sailors and naval personnel risk their lives to protect our sovereignty and maritime interests. They are the guardians of our seas and it's our duty to show them utmost gratitude and support. Ensuring safety is a paramount and we must safeguard our nation's rights by doing so. Yan. But at the same time, Estrada reiterated, inulit niya daw po, the importance of continuing to uphold our rights, protect our territories, and assert our sovereignty through peaceful and legal means. So, correct. Nandiyan po ako sa side ni Senator Jinggoy Estrada. Baka na naman magsasabi dyan, nagpapa-epal lang yan. Dahil alam mo na, politiko, gustong makapogi points. Whatever it is, as long as he supports our Coast Guard, our navies, wala po akong problema dyan. Kasi at least nagbigay siya ng pahayag kung saan siya kakampi. Di po ba? Hindi tulad ng iba dyan. Ha? Hindi tulad ng iba dyan. Wala man lang statement. Nilalayo po ang issue sa mga, ganito, siya ang mangunguna, siya ang magbibigay ng pagbabago sa ating bansa. Leche, hindi mo pa nga alam yan. Bakit may crystal ball ka ba? Alam mo na bang mangyayari sa 2028? Sumakay ka na ba sa DeLorean ni Michael J. Fox? Nang siopaw naman. Huwag niyong ilayo ang usapan. Mga hindot kayo eh. O, eto po. Eto pa rin, West Philippine Sea pa rin to. Kasi, nung ipinost natin ito sa ating vlog kahapon, konti lang ang take natin. No? Talagang nakita ko po sa mga Twitter, sa X World pala, no, bago na kasi, X na daw po. Talagang may mga ibang larawan pa po. At yung mga nagko-komento doon sa ating
video premiere kahapon, hindi naman West Philippine Sea, pero tinatahapik po nila sa chat, nababasa ko, na itong mga to, tinan nyo yung larawan na yan, ha? Ang naglalakihang billboard ni Risa Hontiveros, ni Manny Pacquiao, at meron pa dyan talagang larawan si Hontiveros, no? Hindi ko yata nabanggit kahapon eh. Mga epaltiko, mga kupal. Di po ba? Pasensya naman sa word ha. Mga epal, mga kababayan eh, no? Talagang makikita mo ang intensyon. Pinupolitika ang West Philippine Sea, no? Parang sila lang, no? Parang sila lang ang may yung bang tawag dito? Sila lang ang nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang laki-laki pagmumukha nitong si Hontiveros Sabi ko nga kahapon sa aking vlog, okay lang ito. Sige, gawa kayo ng mga ganyang billboard to promote para magkaroon po ng kaalaman, ma-disseminate natin yung information sa ating mga kababayan, no? At i-bombard nyo. I-bombard, ano bang tawag nun yung? Bombahin ninyo ng information ng ganito ang inyong mga social media. I-post ninyo sa inyong mga social media account kasi ngayon karamihan nasa digital world except doon sa mga talagang hindi inaabot, no? Doon sa mga kanayunan na hindi maka-afford niyan ng interconnectivity. Okay? Eto, okay sana Sige, create more billboards. Post it in your social media accounts. Ipangalandakan natin sa lahat dyan ng tulay, sa mga buildings, tulad ng isa na yan. Tingnan nyo, si Manny Pacquiao at si Risa Hontiveros. Mabuti sana kung ganyan kung wala ang inyong mga pagmumukha dyan. Imbis na yung inyong gustong sabihin na suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. 'Di ba? Atin ito. Ipinalaki nyo na lang ng husto. No? Hindi nyo sinama dyan yung mukha mo, Risa Hontiveros, senator. Tapos ang laki-laki ng mukha mo. Even though na may donor na naglagay niyan. Di po ba? Anong iisipin ng tao dyan? Epal ka. Wala akong pakialam kahit may donor pa dyan tulad ng sinasabi nila dito. Ayan yung sa nakita ko lang po to Yang si Mr. Edicio de la Torre. Sabi niya, "Thank you to the donors and the artists for these heartwarming messages of solidarity." Okay sana Pero nandiyan ang mukha nyo 'Di ba? Bakit pa kailangan ipakita yung mukha nyo? Ang ipakita nyo dyan tulad nito. Kung sino man po ang naglagay niyan. No? Yan. Anong nakita dyan? Yan, nakaganon. Kamay ng mga mangingisda. Mangingisda nga ba yan? Pero, hindi ko po makita mga kababayan yung maliliit na letra. Talagang di naman mabasa ang sabi dyan, suportahan ang mga frontliners natin sa West Philippine Sea. Join the Christmas... Ano yun? I don't know, Christmas whatever, to BRP Sierra Madre in Ayungin. Isama nyo si Robin dyan, si Bato, si Villanueva, si Subiri, yung mga senador na yan nagdamit ng West Philippine Sea. Yun, doon kayo mag-Christmas. Maganda yan. Mag-swimming kayo doon. Diba? Okay ito, aayos ako dyan. Dahil walang pinopromote na politiko. Hindi. Yung kay Pacquiao, tignan nyo. Diba? Yung kay Hontiveros. Diba? Mga kababayan? Naglalakihang mga muka. Wala pa namang kandidatura. Ang aga-aga naman yan. Diba? Sabi nyo, hindi, Tokis, inano naman yan May mga donors. I don't care. Ibig sabihin, pati yung donors, may politika. Diba? Tama, mali. Ano sabi nung mga umaaten sa vlog ko kahapon? Iba yung topic ko. Nandun sila. Sir Tokis, tinan mo to. Ano yan? Eto po, tignan nyo. Ay, ganun ba? Yan, ang kakapal ng mukha, mga kababayan, No? Pasensya naman, Senator Risa Hontiveros. Okay sana yung pinaglalaban mo, Kaso, ang problema, huwag mo ilagay mukha mo. Huwag kang paepal.
Mas kinasabi mo, donor, edi, sabi mo na sa donor, if you have the decency, no? Pwede ba, huwag nyo na ilagay mo ako dyan. Lagay nyo lang yung organization ninyo kung gusto nyo. O lagay nyo dyan yung barcode para punta na lang yung information about this atin ito. No? Para naman di ako maanuhan ng mga sabi na namumulitika ako ang aga-aga. No? Parang ang aga mong mamulitika sa 2028 eh. Ikaw ba ang tatakbong presidente? Wow! Keep on dreaming. Diba? Sabi nga ni DMB Chief, managinip na lang kayo. Kasi ako po, wag lang ang tulad ni Hontiveros, mga makabayan, mga lefties, ang tatakbong presidente. Wag lang yung mga kauri nilang mga dilaw, pink, anti-Marcos, anti-Duterte. No? O, pasensya naman, no? Ako kasi pumapagit na. Nasabi kong anti-Duterte. Kasi yan din yan sila. Dilawan at pinks. Yan po yan. Mga walang kredibilidad para magsilbi sa ating bayan. No, ang gagaling, may mga honorary degree, may mga PhD, pero pagdating sa governance, mga palpakiners. Di po ba? Tama, mali. Kaya, pwede ba? Kayong mga politiko, mahiya naman kayo sa sarili nyo, mas kinasabihin nyo, may donor. O, paano pag walang donor? Di ba? Labas mo kung sino donor. Ang yabang, yabang mangingi ng donor eh. Di po ba? Pakita nyo na, sabihin nyo na may donors eh. O, di ba? Saan galing yung donor? Mamaya, iniisip pa ng taong bayan, baka pera ng taong bayan ang ginastos dyan, except kay Manny Pacquiao. Hindi naman na siya senador. Pero si Risa Hontiveros, di ba? Nakalagay, oh. Senator! Ng pusa naman. Nakala mo, siya lang ang may pagmamahal sa West Philippine Sea. Commendable yung ginawa niya, pero you have to put your freaking face in there. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.